Meron nga pala tayo ditong Honda PCX. Ngayon, babaktasin natin tong cover. Haalamin natin kung meron nga talagang timing mark o TDC dito sa bandang pulley. Matagal na rin tayo nagbabaklas ng ganito pero hindi ko rin napapansin na mayroon palang timing mark dito. Ngayon papatunayan natin, haalamin natin kung totoo nga. Kakalasin ko muna itong mga tornilyo para masimulan na natin. Bali, dito nga tinanggal na muna natin tong itim na cover nya. Tapos dito sa may sigunyal, yung pinagkakabitan ng pulley nut. Ito nga mapapansin natin na mayroon talaga siyang tuldok. Ibig sabihin may timing mark talaga siya. Ngayon, kakalasin din natin tong pulley. Titingnan natin sa likod kung meron din timing mark. Kakalasin muna natin to. At ito na nga, natanggal na natin. Tanggalin natin to para ma-check natin kung meron nga timing mark. At ito na nga, bali dito sa pulley nya, ito siguro yung pinaka timing mark. Yan, kasi wala namang ibang tuldok na dito. Ito na siguro yun. So totoo nga yung vlog ni Doc Moto na may timing mark. Tapos dito meron din siyang tuldok. Yan, dalawa siya. Bali dito sa drive phase, wala akong nakikitang timing mark. Kasi dito hindi ko siya masabing tuldok eh. Kasi dito meron eh. Meron din. Yan. Tapos dito may tuldok din siya. Pero kung titingnan natin ng malayuan, parang tuldok talaga siya na timing mark. Tapos dito sa gilid, yan wala. Pero dito sa pulley, meron talaga siya. May timing mark. Ngayon, ang pagkakabit naman nito, paano natin mata-timing to? Siguro kailangan natin tandaan to ng marker. Ito. Kukuha tayo ng marker. Siguro, yan. Guhit. Dito. Yan. Yan ay magiging timing mark natin. Mula dito sa tuldok. Punta dyan. Dito siya. Kailangan straight lang. Tapos dito naman, ito, kailangan natin ding i-timing. Sa tingin ko ito yung pinaka-timing mark. Dito. Iikutin lang natin to ng drive phase. Para ma-timing natin. Silipin lang natin. Yan. Naka-timing na dito. Yan na yung ginawa nating timing mark. Mula dito hanggang dyan. Siguro pantay naman yan.
Basta magaling lang tayong sumipat. Papantay natin yan. Tapos, babalik na natin. Tapos may ginawa tayong timing mark. Kailangan nakatapat din siya. Kaya lang umiikot siya eh. Kaya lang pag naipit naman to, matigas na rin siya. Hindi na siya iikot. Bali tatapat lang natin. Ayan. Tapos nalagay na natin tong belt. Kaya lang ang problema natin dito naman, hindi natin sigurado kung alin dito yung timing mark niya. Pero sa tingin ko baka ito yung pinaka timing mark niya eh. Kasi iba yung pagkatuldok niya. Di gagawa na lang natin ng guhit dito. Ito na yung magiging timing mark niya. Yan na yung gagawin natin. Pero dapat hindi talaga gagalaw to eh. Para naka-timing siya. Yan, subukan natin ibalik. Yan ay magiging ano niya. Timing mark. Nakatapat. Tapos dun sa likod, nakatapat din. Yan ay magiging timing mark natin. Tapos, hihigpitan na lang natin to. Para hindi na siya gumalaw. Tapos na ilagay ko na tong tornilyo. Hindi pa siya masyadong mahigpit. Tapos, itong pulley sa likod, yan, pwede siyang magalaw. So, ang gagawin na lang natin ay itatapat na lang natin para naka-timing pa rin siya. Dito, doon. Tapos yung timing mark dito. Tapos, yan. Pwede namang galaw-galawin to para baguhin natin yung timing. At yan, pwede na nating higpitan. Tapos dito pala kailangan din nating i-check kung naka-timing din yung piston. Kung naka-top dead din siya. Bali, naka-timing nga siya. Tapos dito, naka-timing din siya. Tapos, kakaiba pala ang spark plug nito. Mahaba. Tapos, ang ginagamit na tools dito, 14 na deep socket. At ito na nga, naibalik na natin. Buti na lang meron tayo ditong stock na PCX. At least napatunayan natin na talagang merong timing mark yung mga CVT dito sa pulley.